What's up guys? Ang init guys. So guys, mayroon lang tayong i-react agad ngayon kasi mukhang nakikita ko na maganda to pag-usapan para makaiwas din nyo itong mga 5-9 natin kung paano tayo makaiwas sa child abuse na kaso. Guys, child abuse. So magre-reaction video tayo guys. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin ngayon guys, ang topic natin ngayon kung paano tayo makaiwas sa child abuse na kaso. Okay guys, kung kayo ay bago pa sa channel ko guys, kayo lang ay kadadalaw na sa channel guys at magugulat kayo. May taong nakasanto nagsasalita sa harap nyo at hindi naman mukhang officer guys. At hindi mukhang gwardya. Kasi po guys, ako po ay isa ng retired na security officer, security guard. Isa na po akong self-employed. At ito sana ang aking pakay, maibigay ang prosesong ginawa ko para makapag-retire ng maaga at makapag-self-employed na, wala nang amo. Since wala namang naging interesado doon, so binabahagi ko na lang sa inyo ang aking mga karanasan para at least makapulutan ng aral at makaiwas na magkaroon ng kaso ang isang security guard. So pasensya na kayo sa dating ko guys, dahil napakainit talaga rito sa amin. Okay? So anyway guys, ano ba yung tinatawag nating kaso na child abuse? Kayo pala guys ay naghahanap ng mga topic regarding sa pag-apply ng security guard at mga at least mga advanced learning regarding sa security guard. Sa pag-duty nyo, makaiwas kayo sa mga problema, ay marami tayong ginagawang video guys. Dumalaw lang kayo sa channel ko, ayan oh. Tapos pagdating nyo sa channel ko guys, makita nyo yung playlist dyan, ayan. Pindutin nyo yan guys. Pag napindot nyo na guys, lalabas to, ayan. Pag lumabas na yan guys, puntahan nyo Security Guard Matters, ayan. Ayan, marami tayong video dyan guys, pindutin nyo yan at lalabas na yung mga video. Marami din tayong mga informative na video guys at mga travel na video na kung gusto nyong makita din yung ibang mga lugar guys, sa mga travel natin na meron tayo dyan. At para makilala na rin nyo ako. Anyway guys. So, balik tayo doon sa ating topic guys. Ano nga ba yung child abuse? Child abuse. So, hindi ko na i-definition yan guys. Alam naman natin na ang child abuse, ito yung mga bagay na underage, below 18. At alam mo na, mapasakit natin, magawa natin ng hindi kanis-nais ang bata, ay meron na tayong kaso niyan. At mabigat na kaso yan guys, krimen yan at hindi natin pwedeng baliwalain yan. So kailangan na tayo, kung tayo gwardya, kailangan natin ilagay ang sarili natin para hindi tayo mapunta sa ganun kasi minsan hindi natin alam yung saan natin ilagay yung sarili natin bilang security guard. Anyway, bago natin pag-usapan yun guys, tuloy-tuloy tayo sa pag-uusap. Kasi hindi ako nakatiis ngayon guys dumaan sa aking newsfeed ang video na to at nakita ko na kailangan mapag-usapan to agad. So tara, panoorin muna natin yung video. Okay guys, napanood nyo na yung video guys. Isang security officer yata yon kasi nakabarong siya. Alam ko security officer nila yon, isa IC siguro nila. Sinita yung rarampa-rampang mga skateboarder na mga bata. Alam ko bata pa, mga nasa 17, 16 yung bata, yung sinita niya. At pumalag ngayon yung bata. Pumalag, di ba? So, nagkaroon sila ng mga intercation ng mga salita, mga
palitan ng mga salita. So, i-analyze natin yun. I-analyze natin yun. Kung nakita nyo sa video, ang bata ay hindi nagpatinag sa gwardiya. So, ibig sabihin, yung bata ay knowledgeable sa batas na child abuse. Kasi ibang mga bata, pag ginulat mo ng ganun, kahit naman ako, pag may mga gwardiya na sumisita sa akin, ay hindi na rin ako nakikipag-discussion. Especially kung tawag ko na trabaho naman nila at medyo wala sa ayos yung gwardiya, hindi na ako nakikipagtalo. Kasi bakit? Una-una, wala tayong mapapala doon sa pagkikipagtalo natin. Although kahit na may mga pagkakataon na ikaw yung medyo para bang may katwiran sa sitwasyon. Puro sa hindi na lang aabot sa makuan, iniiwasan ko na lang. Ako kasi, bakit? May mga gwardiya guys na may pinagdadaanan. May mga gwardiya na medyo magulo ang isip kasi pinagdaanan ko yan. Ako nung nagjo-duty ako at magulo yung isipan ko at ang dami kong problema, ang bigat ng dibdib ko, ang bigat ng ulo ko, parang gusto kong sumabog. Kaso lang, nananalo lang yung tama kong kaisipan. Pero nagdaan ako guys sa mga panahon na gusto kong mamaril. Sa totoo lang. Yung panahon na gulong-gulong isip ko, ang dami kong problema, ang bigat na parang pasan ko yung daigdig. Gusto kong mandamay ng tao nung panahon na yun. Kaso lang, tinatalo lang siya ng kaisipan ko na yung bang tinutuwid pa rin niya yung resulta ng gagawin ko. Anyway, bakit ko nabanggit yan? Okay. Doon tayo sa video guys. Sinita ng gwardiya. Ano bang naging problema doon sa gwardiya? Una-una yung approach niya. Binarako niya yung mga bata. Kasi ganito, bawal ganito. Parang di ba ganon? Ganon pa siya. Since yung bata ay alam niya yung batas ng child abuse, hindi siya nagpatinag sa gwardiya. Bagkus, pinalagan niya. Nakita nyo? Aamba ba siya ng palo ng kanyang skateboard sa officer. At nagbilang yung officer ng isa. Sinabi niya pa, 2, 3, tumawa pa yung nag-video. Alam ko kasama nila yon. So, alam mo yung mga skateboarder na yan, lumakas din ang loob nila kasi nga, guys, putol-putol tayo kasi nasa tindahan ako. Anyway, na-viral yung video ng isang skateboarder na ni-knock out niya yung gwardiya. May video ako dyan guys, panoorin nyo, ayan o. 2 video ginawa ko dyan. Na-knock out niya, so gusto siguro mangyari na naman na yung mga bata na yun, gagawa na naman viral video, naka-video sila, at papalagan nila yung gwardiya guys, di ba? So, alam naman natin na pag ang bata makasakit o makapansala, ay alam ko hindi kinukulong eh. Alam mo, dinadala lang sa DSWD, binibigyan nila ng pagkakataong magbago kasi bata pa, i-rehab nila yung bata, at kawawa ka, ikaw ang biktima. Tulad noon, sa gwardiya, tumalikod siya, at hindi niya isipin niya, dala-dala ng bata, ng skateboard niya, matigas yun. Yung pagtalikod niya, inambahan siya ng palo ng bata. Yung dulo ng skateboard, kung tatama dito yan, sigurado, kung hindi ka mamatay, malamang kumatos ka, or kaya bedridden ka. At yung bata, ang gagawin lang ng batas natin, kasi nga, alam mo, may juvenile law ngayon, kukunin lang yung bata, i-hold lang sa tinatawag na DSWD ba yun? Yun ang pagkakalam ko guys, hindi ako abogado ha. Yun ang pagkakalam. Hindi ko nga alam i-deal ang mga bata ngayon. So darating tayo dyan. So, ngayon, panalong-panalo ang bata doon sa sitwasyon na yon. Ha? So, yung gwardiya naman, ang dami niyang, kunwari, inaksyonan niya ng tulak. Tinulak niya. Naka-video. Naka-video, diba? Tinulak niya. Kung nadapa yung bata doon, napilayan, sigurado may abuse na siya, child abuse. At, tinawag niya pa yung kasama niya, dadamputin na niya, aambahan niya ng pusas.
alam ko may kaso ka na din doon. Abuse yun. Kasi wala namang kaso yung bata eh. Pinusasan mo eh. Di ba? Wala siyang ginawa sa'yo, pupusasan mo. Although namiluso po siya. Di ba? Kasi ganito yan. Nag-trigger yung sitwasyon na yon dahil doon sa approach ng gwardiya. Binara ko niya eh. Alis dito! Bawal dito! Ganun siya eh. So, siyempre, may pride yung mga bata, especially yung pumalag sa kanya. Alam niya na may child abuse law eh. Kaya hindi siya nagpatinag. Hindi siya nagpatinag at talagang piniluso po niya yung gwardiya. Dahil bakit tinirigger niya? Dahil alam niya na pag siya ang sinaktan, sigurado yung gwardiya ay may kasong child abuse. Kung yung bata pinusasan nila, inaresto nila, at underage yun, child abuse ka na doon. May karapatan ka ng nilabag doon. At nakita sa video na nag-approach ka na hindi magalang. In-approach mo sila nang parang mong pinagalitan sila na parang anak mo. Doon nagkamali ang security guard. Ako mayroon din akong encounter dyan eh. Sa skateboarding doon sa harapan ng binantayan ko. Alam mong sinabi ko, Sir, pasensya na, bawal kayo rito eh. Ginanong ko sila. Huwag na kayo dito kasi baka mapilayan kayo, sagot ko pa. Ginanong ko lang. Parang nilambing ko yung mga bata. Pero yung mga gwardiya, in-approach niya, parang, parang style police. Which is, hindi nagpatinag yung bata dahil alam niya na may child abuse law. Okay guys, kaya kailangan tayong tumimbang. Kailangan kasi, hindi ko alam kung saan tayo mananalo sa mga bata ngayon eh. Nangyari din sa akin yan, hindi naman sa duty ko, doon sa basketball ko ba, nag-basketball kami sa court namin, pinasa yung bola sa akin, lumagpas sa kamay ko, hinabol ko, may dumaan na 2 bading, isa malaki, isa maliit na bading, na mga bata pa. So, parang nabangga ko yung malaki, nayakap ko siya, kasi inisip ko, para hindi siya makuhan. Yung palang kasama niyang maliit na bata, na bading din, na maliit din sa kanya, natamaan daw, at tumalbog daw dun sa may poste, which is hindi ko napansin. So ito na, tuloy yung laro namin. Bigla siya nagsumbong dun sa mga tiyahin niya, sinugod ako ng mga tiyahin niya. Sinugod ako, ganun ka, talak-talak na yung babae sila eh, hindi ko mapatulan eh, nangatwiran lang, wala naman ng binangga, ang binangga ko yung isa, niyakap ko, at talagang gusto mag-aaway, ganun. Tapos, uminit na rin yung ulo ko eh. Uminit rin yung ulo ko dahil sa bunganga ng mga tiyahin eh. Mabuti na lang yung asawa ng mga tiyahin, tahimik lang doon sa likod. Kasi yun din ang hinintay ko na mag-react. Kasi yun lang din ang kaya, yun lang din ang pwede kong, kasi kung patulang yung babae, talo na ako, baka sabihin, pumatol ko ng babae. Lalo na sa bata, na nagkuhan lang siya ng, kumbaga, nagsusumbong para lang magkaroon lang ng away, na which is hindi naman ganong kalakihan. So, hindi naman siya nasaktan gaano. Gusto lang niyang, para bang gusto lang niyang ikuha na nabangga siya. So, sabi ko, anong problema niyo? Una-una, hindi ko napansin nabangga yan. Kung nabangga ko man yan, hindi ko sinadya yung sitwasyon, sabi ko, doon sa magtiyahin. So, ano bang gusto niyong mangyari? Bakit gusto niyong makipag-away? Mabuti na lang may pumasok na isang ali din. Mag-sorry ka na lang, kuya. Sige, sorry po. Ganun. Sorry na lang po. Kasi hindi ko talaga napansin. Ganun. So, tumigil yung bunga ng mga ate. So, yun pa lang gusto nilang mangyari. Anyway, bakit ko nasigwe yun? Kasi hindi mo alam kung saan tayo mananalo sa child abuse. Kung may bata na tulad ng pilosopo, ginawa mo na lahat. Ginawa mo na lahat ba? Ginawa mo na yung lahat ng approach. Tapos, pilosopo talaga yung bata. Tapos, mananakit na. Yun ang mahirap kung mananakit na. Kung sasaktan ka ng bata, okay lang. Parang aalagaan pa ng government yung bata. Pero kung ikaw maggaganti ka sa bata, yun yung may kaso ka na, hindi mo na alam. Kasi hindi ko alam kung saan tayo lalagay. Di ba? Sa child abuse. So, kaya ako nag-react sa video na to. Kasi bakit? Yung bata, alam niya yung batas ng child abuse. So, pumalag siya. Kasi may mga bata, iba, na talagang pag sinabihan mong ganun, tatakutin mo, susunod na sila eh. Kasi natatakot na sila eh. Natatakot na sila. Ano sa inyo? Ganun-ganunin mo. Aalis na siya. Pero yung bata, ang lakas ng loob. Siguro alam niya na,
may child abuse law. Ngayon, aamba pa siya ng palo. Yung gwardiya naman, tumalikod na walang depensa. Hiniwalay niya yung mata niya doon sa bata na inaambahan na siya ng ganun. At kung tinunoy ng bata yon at tinamangan siya rito, malamang madidisgrasya pa siya. Anyway, di ba? So, saan ka mananalo nun? So, dapat, kailangan yung approach talaga natin, lalo na kung mga bata. Buti sana kung nasa tamang edad, okay lang eh. Pwede naman ang sapakin kasi wala nang child abuse doon. Di ba? So, ang tema ko lang sa usapan na to guys, ay dapat maingat tayo sa pagkikipag-deal sa mga underage. Kasi nga, mayroon tayong kaso na child abuse. Yung bata naman, alam na alam niya at gusto na naman nila mag-viral. Kasi bakit? Ay, biruin mo, kung mapalo niya yung security guard doon, nahimatay, tuwang-tuwa sila doon, na wag na nyo yung palagan yung mga skateboarder kasi mga astig kami. Baka ganun ang gusto nilang ipahiwatig sa madlang people. Di ba? Okay? So, ang akin lang na marunong tayong lumagay ang ating sarili na hindi tayo mabutasan na mapunta sa child abuse. Kasi doon sa sitwasyon na yon, gustong pusasan ng gwardiya, tapos bubutasan siya nun kasi nandun sa video na ang approach niya ay hindi maganda. Kasi may abogado yung kabila. Kunwari, may abogado, mag-abogaduhan na. Sino ba namang hindi magagalit sa sarili namin? Pwede naman kaming paalisin ng maayos, hindi yung para kaming sigawan at itaboy na parang bata. O di ba? Gaganunin ng abogado nun. Yung namang area na yon ay isang tinatawag na public place kasi walking, kuhan yan patwalk eh. So pwede anytime, any person pwedeng dumaan doon para mag-skateboarding kasi nga patwalk yun. Di ba? So pero bakit pwede naman kami paalisin ng maayos? Bakit ganun ang approach ng gwardiya? So sa mga abogado alam na natin, ititwist nila yung katotohanan nun. Tapos yun na nga, nakikipag matigasan yung bata. So, yung bata, malakas ang loob. Malakas ang loob ng bata, guys. Sa totoo lang. Kasi ako, guys, sa pagdidil ko sa mga gwardiya, hindi talaga ako nakikipagtalo sa mga gwardiya. Tulad ngayon na, isa na ako hindi ako gwardiya at kahit na nung gwardiya ako, kasi may mga gwardiya na may pinagdadaanan na hindi na mag-iisip. Tapos, tinirigger mo siya. Tinirigger mo yung gwardiya ba? Tablado ka talaga. Tulad nung isang kwento na nabalita nyo siguro, sa Isitan yun nangyari, Isitan na, yung hagdanan ng Isitan, yung hagdanan ng Isitan dyan, di ba hagdanan yun? May umupo ng estudyante na abogado daw yun, matalino, mayaman. Matalino, mayaman. So, kung naalala nyo to, pero nabalita to, hindi ko naman, na-recall ko lang, na yung abogado na yon, yung nag-aaral ng abogado na yun, mayaman na, sinita ng gwardiya, sir, bawal dito. Huwag kayong umupo, kasi bawal dito. So may alam ang batas tong tao eh. May alam siya ng batas eh. May alam siya ng batas. Sino may sabi sa yung bawal to, i-public to? Siyempre yung kanyang kaalaman sa batas, sinabi niya sa gwardiya. So walang laban yung gwardiya talaga pagdating sa batas-batas kasi abogado siya na nag-aaral eh. Talagang walang alam. Yung gwardiya may pinagdaanan. Alam mo ang ginawa, guys? Alam niyo yung ginawa ng gwardiya, guys? Talagang tinabla yung abogado. Nasidegan niya yung buwan. Yung nag-aaral ng abogado. Yun ang sa balita, guys, ha? Yun ang sinasabi ko, guys. Na mabuti yung bata na yon ay hindi siya naka-encounter ng ganong gwardiya. Kaya lang, yun na nga. Sira din buhay mo. Kasi nagpadala ka sa init ng ulo eh. Kaya ako, dun sa bata, malakas ang loob ng bata. Malakas ang loob niya. Kasi ibang bata, pag ginano mo, let's get dito! Wala nang sabi, mag-aalisa na lang, walang sinasabi. Kahit naman ako, pag sinita ako ng gwardiya na, hindi na ako nakikipagtalo sa gwardiya eh. Kasi inisip ko, baka may pinagdaanan yung gwardiya. At may dalang hawak, may dalang baril yan. At hindi natin alam na napuno na pala sa problema yan. At yun na nga, sumabog yung kanya. Alam mo kasi ang taong punong-puno ng problema, punong-puno ng sorrowful na mga sitwasyon, parang bulkan niya na gustong sumabog, guys. Kasi napagdaanan ko nga yan. Isipin nyo, guys, ako ay 4 ang anak ko, ako lang ang nagtatrabaho sa pamilya ko, lahat nag-aaral yan.
kung gaano kabigat. Security guard is minimum earner lang. So, gaano kabigat yan nung panahon na yon na maraming problema pumapasok. Parang trigger ka palagi. Kaso lang yung isip ko naghahati. Kawawa yung mga anak ko pag nagpadala ako sa init ng ulo ko. Nag-aaral pa naman. Ganun ang mga anak ko. Pero minsan, sumasabay yung utak ko na, barilin mo na lang kaya yan. Excuse the word, ha? O kaya, saksak. Ganun ba? Mga ganun kuhan. Kaya mahirap kung makatagpo ka ng gwardiya ng ganun. Kaya yun din ang iniwasan ko. So, dun din ako bilib sa bata. Nakikipag talagang musuan siya doon sa gwardiya at aamba pa siya ng papalo. Ganun, di ba? So, malakas talaga loob ng bata. At yun namang gwardiya, delikado din yung ginawa niya. Tumalikod siya sa bata. Yan ang sinasabi kong, pag may kalaban ka, sabi nga ni Bruce Lee, keep your eyes on your enemy. Di ba? Ano sabi ni Bruce Lee? Pag nagbaw, keep your eyes on your enemy. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo. At least ikaw, maka-defense ka man lang, o kaya maka-counter agad, di ba? So yung gwardiya, talagang, kuwan siya. Pag talikod niya, hinabol pa nga siya ng gano'n ng bata, oh. Eh paano kung ginanong siya ng bata, sinundot siya, dito banda guys, masilan yan. At yung hawak-hawak ng bata, ay isang skateboard na matigas na bagay yun. Lalo na kung original skateboard, matigas yun. At kung napalo o natamaan ka gano'n, oh, nahihilo ka dyan at maaari makumatos ka. Ayan, oh. Pag ginanon mo nga yan ng mulo mo, oh, para nakakahilo. Ha? Yun guys. Tapos, pag nagkaroon ng problema yung bata, i-hold siya ng pulis, sabi dadalhin sa DSWD, at i-rehab siya doon. Babaguhin yung takbo ng kanyang kaisipan, pero pinatay ka na niya. Di ba? Babaguhin siya, i-rehab siya ng... Hindi ko nga alam kung paano naging equal yung batas na yan eh. Kaya yung mga bata ngayon, guys, di ba? Kung gaano kalalakas ang loob ng iba, pag nalam. May mga batang, kadalasan naman sa mga bata ay medyo saywar mo lang na dadala sila. Pero may mga batang iba na malakas talagang loob. At talagang matigas na ang ulo. Kaya ako nga minsan, hindi ko rin alam kung paano ko i-deal yung mga bata eh. Kasi, di ba yung mga may kalikutan sila, may ginagawa silang ganun. So, hindi mo alam kung saan mo i-deal. Talagang paano kung may mga bata na mamato pa nga ng bato eh. Di ba? Eh yung mga bata edad 14, 15, 16, 17, eh mama na yung mga yan eh. Pwede nang gumawa pwede nang kumuha talaga, kumitil ng buhay ng ibang tao yan. Pag nagkaan kayo, tapos ngayon, pag na-disgrasya mo sila, di ba? Ikaw yung may kaso na child abuse yan, underage pa yan. Pero sa totoo lang, sila yung nag-provoke sa away. So saan ka ngayon lalagay? Di ba? May 16 years old ngayon. O di ba 16 years old? Pinoprovoke ka. Pero pag hindi ka naman pumalag, sasabihin sa'yo, panis ka. Di ba? Di lalong lalakas loob nila. Wala yan, duwag yan. Hindi yan makapalag. Pinalagan ko yun, hindi yan man nakapalag yan eh. Pero ang totoo nun, umiwas ka lang sa child abuse. Ngayon, lalakas naman ang loob nila. Pag ganun ang gagawin mo, di ba? Hindi nga natin alam kung saan tayo lalagay. Anyway, napag-usapan lang to, na doon sa video, ang una dapat natin kuha doon, approach, ay huwag natin gawin na, parang magtataboy ng, daanin mo pa rin sa tinatawag na diplomasya. Boss, sir, huwag kayo dito sir, baka marisdasya kayo, mananagot pa kami sa inyo. Doon lang sa iba sir. Ganun dapat yun eh. Di ba? Eh yung approach ng gwardiya, ay medyo barako ng konti. Tapos tinulak niya pa yung bata doon, napahiya. Buti na yung bata, malakas nga ng loob. At mayroon silang video. So, alam mo na. So, alam ko yung bata, pilosopo. Pilosopo talaga yung bata. Pilosopo niya. Pero, alam niyo yung child abuse law, na hindi tama rin yung ginawa ng gwardiya sa kanila. Di ba? Kita mo yung approach. May halong astig. Astig dito! Ba't yan dito? Ha? Dito! May tulak pang gano'n. So, yun doon tayo nagkamali. Kaysa, doon sa 5'9 natin. At, kung daanin sa batas yun, eh, may child abuse na kaso ka na noon. Kasi bakit? Yung approach mo sa bata, hindi siya magalang. O hindi siya tinatawag na makataong approach ba? Parang dinaan mo sa barakuhan na daan. Tapos, naisipan mo pa siyang pusasan kasi pinilusop mo ka na eh. Pinilusop mo ka na ng bata, malakas ang loob ng bata eh. Eh kung napusasan mo yun, another kaso ka doon.
Di ba? Another kaso ka nun. At kung nagkasakitan na kayo doon, ay talagang mauwi ka na ikaw yung tagilid. Kasi bata, underage nga yung naging kalaban. Di ba? So, mabuti at nauwi lang din sa maayos sa paghiwala yung sitwasyon na yon. At ito yung gusto ko ipahatid sa inyo. Now, once na may underage tayo na encounter, i-handle nyo ng tama, i-handle natin ng tama, guys. Huwag natin isipin na, bata lang kayo, alis ka niyo! Ganun kayo, bata kayo, mga bata lang kayo, mga bata kayo, hindi. Ibigyan natin ng galang din, kahit paano. Ngayon, kung talagang pilosopo na, yun ang hindi ko na alam, guys, kung saan tayo lalagay. Comment yung mga abogado manonood dito, kung may mga abogado. So, saan tayo lalagay? Kung kunwari, ginawa mo na lahat, boss, ganun. Tapos, pilosopo talaga yung bata, utak pulburon talaga. Tapos, nanakit na. So, anong kwan nun? Sabi ko, isip-isip ko, anong twist doon sa batas? Kunwari, nanakit na yung bata. Ginawa mo na, boss, bawal kayo dito, bawal kayo. Anong bawal? Pakialam mo. Gaganunin ka ng bata. Siyempre, mag-init ka. Tapos, nanakit na sa'yo. Ginantihan mo ngayon, siyempre, nanakit na eh. Anong gagawa? Talo pa rin tayo, di ba? Alam ko, talo pa rin tayo eh. So, so yun guys dito na tinatawag na aware tayo sa child abuse law. Okay guys? So, I hope guys na nakaliwanag sa isipan natin. Palike na lang. Ngayon, kung nakagulo, i-dislike nyo guys. Pwede naman i-dislike eh. Diba? I-dislike na lang nyo yung video. Ngayon guys, kung kayo naman ay gusto nyo pang mapanood ang mga video natin, ay makahingi ako ng subscribe yan. Pindot. Idamay nyo na yung subscribe button dyan. Yung notification bell para updated kayo. Kita-kita tayo sa next video guys. Ang init. Pawis na pawis ako. Ayan. Bye-bye.